Milyon-milyong mga naniniwala ang nagsipi ng mga taludtod sa Biblia, ganap na wala sa konteksto, at walang nagsasabi sa kanila. Ang mga taludtod na ito ay mula sa ilang mga nakatagong bahagi ng banal na kasulatan. Hindi, sila ang nakalimbag sa mga tarong ng kape, sumigaw sa mga sermon, at naipost ng may kumpiyansa sa buong internet. Ngunit narito ang katotohanan na napalampas ng karamihan sa mga tao. Marami sa mga pinakapopular na taludtod ng Biblia ay hindi nangangahulugang kung ano ang sa palagay mo ay ibig sabihin. Sa katunayan, ang hindi pagkakaunawaan sa kanila ay maaaring mapahina ang iyong pananampalataya nang hindi mo ito napagtanto. Naranasan mo na ba ang isang pangako mula sa banal na kasulatan at parang hindi tumugon ang Diyos? Naranasan mo na bang kumapit sa isang taludtod, inaasahan ng tagumpay, na pakiramdam lamang na inabandona o nalilito? Hindi ka nag-iisa. At hindi ito dahil nabigo ang Diyos. Ito ay dahil marami sa atin ang hindi tinuruan na basahin ang Biblia sa buong kapangyarihan nito. Si Jesucristo ay hindi kailanman inilaan para sa kanyang mga salita na gagamitin tulad ng mga cookies ng kapalaran. At kapag ibukod natin ang kanyang mga pangako nang hindi nauunawa ng kanyang layunin, nawalan tayo ng lakas ng mga talatang iyon ay inilaan. Ngayon, pupuntahan namin ang 5 taludtod na marahil ay hindi mo maintindihan ang iyong buong buhay. At ipinangako ko, sa sandaling naiintindihan mo ang totoong kahulugan sa likod nila, ang iyong relasyon sa Diyos ay hindi magiging pareho. Ang mga ito ay hindi maliit na pagsasaayos. Sila ay mga espiritual na tagapagpalit ng laro. Pupunta kami sa orihinal na konteksto, sumisid tayo sa tunay na pananampalataya sa Biblia, at tinutuklasan natin ang tunay na ibig sabihin ni Jesus kapag pinag-uusapan niya ang mga nagbibigay buhay na katotohanan na ito. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng Biblia at nais mong lumago ng mas malalim sa iyong paglalakad, kasama ang Diyos, manatili sa akin hanggang sa pinakadulo dahil ang taludtod na numero ng 3, ito ay isa mong sinipi ng maraming taon at makikita mo ito sa isang bagong ilaw. Mag-drop ng isang puna ngayon. Aling taludtod ng Biblia sa palagay mo ang hindi pagkakaunawaan? At kung wala ka pa, pindutin ang pindutan ng pag-subscribe na iyon dahil ang matututunan mo ay maaaring ayusin lamang ang iyong buhay ng panalangin, maghari sa iyong pananampalataya at ibabalik ka sa puso ni Jesus. Paano kung sinabi ko sa iyo ang ilan sa mga nakakot na mga taludtod sa Biblia? Hindi nangangahulugan kung ano ang iniisip ng karamihan sa mga tao? Hindi. Hindi ito tungkol sa diskriminasyon sa iyong pananampalataya o pangungutya sa iyong pag-unawa. Malayo rito. Ito ay isang sagradong paanyaya, isang bukas na pintuan sa kailaliman ng banal na katotohanan na nakatago sa simpleng paningin. Milyon-milyon sa buong mundo ang kumapit sa mga taludtod, inilimbag ang mga ito sa mga tarong at t-shirt at ipinahayag ang mga ito sa mga mahirap na oras. Nang hindi napagtanto na kinukuha nila ang mga ito sa labas ng konteksto. Hindi ito upang magdala ng kahihiyan, ngunit upang lumiwanag ang ilaw. At kapag ang ilaw ay kumikinang sa salita ng Diyos, may isang bagay na maganda ang nangyayari. Tumitigil kami sa paggamit ng Biblia bilang isang motivational quote book at simulang mabuhay ito bilang tinig ng Diyos. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa mabilis na pag-aayos, ito ay tungkol sa buong pagsuko. At kung minsan ang pagsuko ay nagsisimula sa pamamagitan ng alis ng inaakala nating alam. Iyon ay kung saan nagsisimula ang paglalakbay na ito. Tingnan, sa paglipas ng panahon, ang banal na kasulatan ay naipasa, ipinangaral, nag-tweet, at kahit na sumigaw mula sa mga rooftop, ngunit bihirang tumigil. Ang mga taludtod na dating bahagi ng isang mas malaki, mas mayamang pag-uusap sa Diyos ay pinutol mula sa kanilang mga ugat at naging mga slogan. At kapag ginawa natin iyon, ninakawan natin ang Biblia ng buong kapangyarihan nito. Si Jesucristo ay hindi dumating upang ibigay ang mabilis na aliw. Dumating siya upang ibunyag ang Ama, upang tawagan tayo sa isang bagong paraan ng pamumuhay, upang harapin tayo, aliwin tayo, at sa huli ay iligtas tayo. Ngunit kung naririnig lamang natin ang bahagi ng sinasabi niya, napalampas natin ang buong kaluwalhatian ng nais ituro ng Diyos. Kaya ngayon hindi ito tungkol sa paghuhusga, ito ay tungkol sa paggising. Ang layunin ay simple,
Hindi lamang quote ang Biblia, ngunit upang ubusin ito, mabuhay ito at maunawaan ito dahil ito ay sinadya upang maunawaan. Mayroong isang bagay na sagrado tungkol sa pagbabalik sa mapagkukunan. Isipin ang pagbabasa ng isang liham mula sa isang taong mahal mo, ngunit nag-iskim lamang ng isang pangungusap o dalawa at sa pag-aakalang nakuha mo ang buong mensahe. Iyon ang mangyayari kapag nabasa natin ang mga taludtod ng Biblia ng walang mga taludtod bago at pagkatapos. Ang konteksto ay ang tulay sa pagitan ng pagkalito at kalinawan. Ito ay kung saan ang banal na espiritu ay madalas na nagsasalita ng malakas sa gitna ng buong kwento, hindi ang snippet ng Instagrammable. Hindi kailangang alisin ng kaaway ang Biblia sa iyong buhay upang linlangin ka. Kailangan lang niya itong basahin ng walang pag-unawa. At iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ito. Sapagkat ang pananampalataya na nakaugat sa hindi pagkakaunawaan sa kalaunan ay nagiging marupok. Ngunit kapag nakaugat sa katotohanan, hindi ito matitinag. Ang Diyos ay hindi inilaan para sa kanyang salita na matubig sa mga parirala ng ginhawa. Ang bawat linya, bawat taludtod, bawat kabanata ay nagdadala ng bigat ng kawalang hanggan. Ang Biblia ay hindi kailanman sinadya upang mabasa ng pasimple. Ito ay sinadya upang pag-aralan, makipagbuno at sumunod. Si Jesus ay madalas na hinamon ng mga pinuno ng relihiyon, hindi dahil hindi nila nabasa ang banal na kasulatan, ngunit dahil napalampas nila ang puso nito. At kung kahit na ang mga eksperto ng kanyang oras ay maaaring magkamali, gaano pa kailangan natin ang gabay ng banal na espiritu ngayon? Kaya't habang binubuksan namin ang 5 mga talatang ito, maghanda na hinamon. Marahil kahit na hindi komportable, ngunit higit sa lahat, nagbago. Dahil kapag naintindihan mo ang salita, nagsisimula kang mamuhay tulad ng isang taong personal na nakakaalam ng tinig ng Diyos. Ito ang iyong paanyaya upang matuklasan muli ang 5 mga taludtod na marahil ay naisip mong alam mo. Ang ilan sa kanila ay naulit sa iyo mula pa noong bata pa. Ang ilan ay maaring maging ang iyong mga paborito. Ngunit pagkatapos ngayon, hindi mo na ito mababasa muli. Hindi dahil sila ay mali, ngunit dahil mas malalim sila kaysa sa naisip mo, kaya grab ang iyong Biblia, buksan ang iyong puso at sumandal sa sandaling ito. Ang mga talatang nais mong marinig ay nagdadala ng mga makapangyarihang katotohanan, ngunit kung nais mong tumingin sa kabila ng ibabaw, handa ka na bang maglakad sa salita ng mga bagong mata? Mabuti, dahil ang numero ng taludtod ay pupunta sa pag-flip ng iyong pag-unawa sa baligtad. Para sa alam ko ang mga plano na meron ako para sa iyo, sabi ng Panginoon. Kung ikaw ay nasa paligid ng simbahan sa anumang oras, ang mga pagkakataon ay narinig mo ang talatang ito sa isang sermon, nakita ito sa isang graduation card, o marahil ay ginamit ito bilang isang pag-uusap sa PEP sa isang magaspang na panahon. At sa totoo lang, sino ang hindi nais na maniwala na ang Diyos ay may perpektong plano na pinasadya upang magdala ng mga pagpapala at tagumpay? Ngunit narito ang bagay, ang Jeremias 29:11 ay hindi isang motivational quote na nangangahulugang hiangat ang mga espiritu ng isang tao bago ang isang pakikipanayam sa trabaho. Ito ay isang mensahe na ipinadala sa isang nasira, natalo ang mga tao, mga nadestyero sa Babylonia, malayo sa bahay, na naghihirap sa mga bunga ng kanilang paghihimagsik. Ang pangakong ito ay hindi dumating sa isang sandali ng pagdiriwang, ngunit sa gitna ng disiplina. Sinasabi ng Diyos, Omo, pinayagan ko ang kahirapan na ito, ngunit hindi kita pinabayaan. Mayroon pa akong layunin. Ang mga taong tumatanggap ng mensaheng ito ay hindi sa isang tagumpay. Sila ay 70 taon ang layo mula sa paglaya. Hayaan ang paglubog nito, 70 taon. Iyon ay isang buong buhay. Kaya't sinabi ng Diyos, alam ko ang mga plano na mayroon, ako para sa iyo, hindi siya nangangako ng mabilis na pag-aayos. Tinatawag niya ang kanyang mga tao na magtiwala sa kanya kahit na walang kahulugan, upang maniwala na kahit na sa pagpapatapon, kahit na sa kahihiyan, kahit na mukhang nakalimutan na sila, ang kanyang plano ay gumagalaw pa rin. At hindi ba yun eksakto kung ano ang tunay na pananampalataya? Nagtitiwala sa puso ng Diyos kapag hindi mo naiintindihan ang kamay ng Diyos. Hindi iyon kaginhawaan sa antas ng ibabaw. Malalim na nakaugat, may luha, walang tigil na paniniwala na ang Diyos ay mabuti pa rin kahit na ang buhay ay hindi. Ang talatang ito,
Kapag binabasa sa buong konteksto nito, Jeremias 29:10-13 ay nagiging mas kaunti tungkol sa instant na kasiyahan at higit pa tungkol sa pangmatagalang katapatan. Hahanapin mo ako at hanapin ako kapag hinahanap mo ako ng buong puso, sabi ng Diyos. Ito ay isang tawag sa lapit upang magsisi, bumalik. Ito ay tungkol sa pagsuko, hindi tagumpay. At marahil iyon mismo kung bakit napakaraming tao ang nag-abuso sa talatang ito. Dahil ang tunay na pangako ay nangangailangan ng pasensya. Ang uri ng pasensya na naghihintay ng 70 taon kung kinakailangan. Ang uri ng pasensya na nagtitiis sa katahimikan, na patuloy na sumasamba kahit na ang sagot ay naantala. Iyon ang pananampalataya na pinarangalan ng Diyos dito, hindi kanais, nais na pag-iisip ngunit may kasamang pagsunod. Ngayon isipin kung paano nagbabago ang lahat. Kung ang Jeremias 29:13 ay isang pangako na ginawa sa mga taong nagdurusa sa ilalim ng paghatol ng Diyos, ngunit pinili pa rin at mahal, kung gayon ang talatang ito ay naging isang buhay para sa mga nasa madilim na lugar. Hindi isang magandang meme, ngunit ang isang pagpapahayag ng pag-asa para sa mga pakiramdam na ang kanilang sitwasyon ay lampas sa pagtubos. At marahil iyon ang kailangan mong marinig ngayon. Siguro ang pakiramdam ng buhay tulad ng pagpapatapon ngayon. Siguro gumawa ka ng ilang mga pagpipilian na humantong sa iyo sa malayo, sa kung saan mo naisip na ikaw ay. Ngunit ang Diyos ay hindi napunit ang plano. Tinuturuan ka lang niya na maglakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa paningin. Ang kanyang mga pangako ay hindi palaging instant, ngunit sila ay walang hanggan. Kaya, sa halip na gamitin ang talatang ito upang laktawan ang proseso, paano kung ginamit natin ito upang manatili sa proseso? Paano kung nakita natin ang mahabang laro ng Diyos sa halip na hinihingi ang mga agarang resulta? Paano kung naniniwala tayo na kahit sa mga panahon ng pagkaantala, kawalan ng pag-asa o disiplina, sinusulat pa rin niya ang ating kwento? Dahil iyon ang talagang tungkol sa Jeremias 29:11. Nagtitiwala na ang plano ng Diyos ay kasama ang bawat kabanata, hindi lamang ang gusto natin. At kung sa tingin mo ay nahawakan mo ang talatang ito, ang susunod na aming galugarin ay maaaring mag-flip lamang ng isa pang paniniwala na iyong hawak sa loob ng maraming taon. Huwag hatulan, o ikaw din ay hahatulan. Ang mga salitang ito mula kay Jesus ay naging isa sa mga pinakasinipi at hindi sinasadya, mga taludtod sa buong Biblia. Makikita mo ang mga ito na nakaplaster sa buong social media, kadalasan kapag sinusubukan ng isang tao na maiwasan ang pananagutan. Huwag mo akong hatulan na sasabihin nila na kumakaway sa Mateo 7:1 na tulad ng isang kalasag. Ngunit iyon ba talaga ang ibig sabihin ni Jesus? Sinabi ba niya na hindi natin dapat ituro kung ano ang mali? Hindi kailanman mananagot sa bawat isa? Hindi kailanman gumagamit ng pag-unawa? Hindi man malapit? Sa katunayan, ang natitirang bahagi ng parehong kabanatang iyon ay nagpapakita ng isang mas malalim, mas malungkot na katotohanan. Hindi nagbabala si Jesus laban sa lahat ng paghuhusga. Nagbabala siya laban sa mapagkunwari na paghatol. Ang uri na pumupuna sa iba habang hindi pinapansin ang iyong sariling mga bahid. Ang ganitong uri ng paghuhusga, sabi niya, ay nagdudulot ng mga kahihinatnan. Sa mga talatang 30, si Jesus ay nakakakuha ng tiyak. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa mga tao na itinuturo ang spek sa mata ng ibang tao habang hindi pinapansin ang plank sa kanilang sarili. Ito ay isang matingkad, halos nakakatawa na larawan. Isang taong naglalakad sa paligid ng isang napakalaking log sa kanilang mata, sinusubukan na gumawa ng operasyon sa mata sa ibang tao. Ang inaatake niya rito ay pagmamataas, hindi pananagutan. Nais niyang una nating suriin ang ating mga puso, ating mga motibo, ating kaugnayan sa Diyos, kinar. At pagkatapos ng may pagpapakumbaba at kalinawan, ay tulungan ang iba. Iyon ang hitsura ng tunay na pagwawasto sa Biblia. Hindi ito paghuhusga, ito ay pag-ibig. Ang uri ng pag-ibig na nakaugat sa katotohanan ng salita ng Diyos at ginagabayan ng Espiritu ni Hesukristo, hindi ang ating sariling kaakuhan o pagmamataas. At makalipas lamang ang ilang mga taludtod, sa Mateo 7:15, ibinigay ni Jesus ang utos na ito. Panoorin ang mga maling propeta. Ngayon i-pause doon. Paano mo mapapanood ang isang maling propeta nang hindi hinuhusgahan ang sinasabi nila?
hindi ka makakaya, na nangangailangan ng pag-unawa, na nangangailangan ng paghahambing sa banal na kasulatan. Iyon ay nangangailangan, paghuhusga. Hindi malupit, paghatol sa paghuhusga ngunit matuwid, pinamunuan ng Espiritu, mapagpakumbabang, paghuhusga. Kita mo nang sinabi ni Jesus, huwag hatulan, hindi niya kinansela ang pag-unawa. Tumawag siya para sa paglilinis ng ating pananaw. Ang paghatol na ipinagbabawal niya ay ang uri na hinatulan ang iba na maging banal ang ating sarili. Ngunit ang paghatol na hinihikayat niya ay ang uri na nagpoprotekta sa katawan ni Kristo at pinarangalan ang katotohanan ng Biblia. Maging praktikal dito. Isipin ang isang kaibigan na inamin na sila ay nahihirapan sa isang malubhang kasalanan. Nanahimik ka ba dahil sa takot sa paghusga? O buong pagmamahal mong sinasalita ang katotohanan at gabayan sila patungo sa pagpapanumbalik? Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang tayo ay nagbubulag sa kasalanan. Nangangahulugan ito na tinutulungan namin ang iba na lumakad sa kalayaan. Sa parehong paraan na tinulungan tayo ni Jesus. At kasama na ang pagsasabi ng mga mahirap na bagay. Ang Galatia 2:1 ay nagpapaalala sa atin, kung ang isang tao ay nahuli, sa isang kasalanan ikaw na nabubuhay sa tabi ng Espiritu ay dapat ibalik ang taong iyon. Hindi hatulan, hindi mapahiya, ibalik. Iyon ang puso ni Jesus. At iyon ang uri ng paghuhukom na tinawag tayo ng Mateo 7, isa na nakaugat sa biyaya, pagpapakumbaba, at pag-ibig. Kaya sa susunod na isang tao ay nagtatapon ng huwag hukom sa iyo tulad ng isang espiritual na pagbagsak ng mek, tandaan ang buong konteksto. Hindi sinabi sa atin ni Hesukristo na ikulong at manatili sa buhay ng bawat isa. Sinabi niya sa amin na linisin muna ang aming sariling mga puso at pagkatapos ay tulungan ang ating mga kapatid na may pakikiramay at katotohanan. Iyon ay kung paano tayo lumalaki. Iyon ay kung paano namin protektahan ang bawat isa. Iyon ay kung paano natin ipinapakita ang katangian ng Diyos. At habang nagpapatuloy tayo sa susunod na taludtod, maghanda, sapagkat ang iniisip ng karamihan sa mga tao ay walang kinalaman sa tagumpay at lahat ng gagawin sa kaligtasan. Magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Kung mayroong isang taludtod na naprint sa mga bag ng gym na sinipi bago ang mga larong pampalakasan at sumigaw bago ang malalaking layunin, ito ang isang ito. Ang Filipos 4:13 ay naging isang slogan ng Kristiyano para sa pagganyak, tulad ng isang banal na bersyon ng nakuha mo ito. Ngunit narito ang twist na karamihan sa mga tao ay hindi nakikita na darating. Ang talatang ito ay hindi isinulat mula sa isang bundok ng tagumpay. Nagmula ito sa hukay ng pagdurusa. Si Paul ay nasa bilangguan, hindi metaphorically, literal. Nakalak, malamang na malamig, gutom na kahiwalay, at ganap na hinubaran ng kaginhawaan sa lupa. At gayon paman, mula sa madilim na lugar na iyon, isinulat niya ang matapang na pagpapahayag ng pananampalataya na ito. Ngunit hindi ito tungkol sa pagpanalo, ito ay tungkol sa pagtitiis. Hindi niya pinag-uusapan ang pagkamit ng mga pangarap. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa mga nakaligtas na bagyo sa pamamagitan ng lakas ni Hesukristo. Kapag sinabi ni Pablo, magagawa ko ang lahat ng mga bagay, hindi niya pinapahiwatig ang kanyang sarili para sa isang promosyon o isang gintong medalya. Sinasalamin niya ang sinabi niya sa mga talatang 11 at 12 na natutunan niya ang lihim na kontento kung mayroon siyang kaunti o kaunti, maging maayos siya o gutom. Ang sikreto? Jesus. Hindi ang ideya ni Jesus. Hindi isang sermon sa linggo tungkol kay Jesus. Ngunit ang tunay, nasasalat na lakas na nagmumula sa pakikipag-ugnayan sa buhay na si Kristo. Iyon ang dinala sa Kanya. Iyon ang pinananatiling buhay ang Kanyang pananampalataya sa likod ng mga pader ng bilangguan. Hindi ito kanais, nais na pag-iisip. Ito ay nakaangkla na pag-asa. At ang ganitong uri ng pananampalataya ay hindi lamang nagmumula sa pagsipi ng banal na kasulatan. Nagmula ito sa pamumuhay nito, araw-araw. Sakit pagkatapos ng sakit. Iyon ang tunay na bigat ng Filipos 4:13. Ngayon isipin kung paano ito nagbabago sa paraan ng paglalapat namin ng talatang ito. Hindi lamang ito para sa mga atleta sa korte o mga mag-aaral bago ang mga pagsusulit.
Ito ay para sa magulang na hindi alam kung paano nila babayaran ang mga bayarin. Para sa mananampalataya na nakikipaglaban sa depresyon na pinipili pa ring manalangin. Para sa nagdadalamhating balo na patuloy na pinupuri ang Diyos sa pamamagitan ng luha. Ang talatang ito ay nagiging malakas hindi dahil ginagarantiyahan nito ang tagumpay, ngunit dahil ginagarantiyahan nito ang pagkakaroon, ang nagpapanatili na pagkakaroon ni Jesus sa bawat pagsubok. Ito ay isang pananampalataya na lumalakad sa apoy at nagsasabing, kahit na hindi ako naihatid, hindi ako yumuko. Iyon ang ipinangangaral ni Paul. Hindi walang laman na mga slogan ng tagumpay, ngunit magaspang, nagtitiis, na nakasentro sa Diyos na pananampalataya. Ang ganitong uri ng lakas ay hindi kumikislap. Hindi ito malakas. Tahimik ito, matatag, hindi matitinag. Ito ay bumubulong sa kaguluhan. Ang Diyos ay kasama ko pa rin. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga nito. Dahil madalas tinatrato ng mga tao ang talatang ito tulad ng isang mabilis na pass sa tagumpay. Ngunit ang totoo, ito ay isang lifeline sa pagdurusa. Pinatunayan ito ng buhay ni Paul. Nawasak sa barko, binugbog, nabilanggo, ipinagkanulo. At gayon pa man sinabi niya na may walang tigil na kalinawan. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo, hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas. Hindi dahil siya ay pambihirang, ngunit dahil matapat si Jesus. At iyon ang parehong Jesus na nagpapalakas sa iyo ngayon. Hindi mahalaga ang presyon, hindi mahalaga ang sakit, hindi mahalaga ang bilangguan. Kaya sa halip na gamitin ang talatang ito upang may hype ang iyong susunod na malaking paglipat, paano kung ginamit mo ito upang hawakan sa iyong pinakamababang sandali? Paano kung ang talatang ito ay hindi tungkol sa pagtulak ng mas mahirap, ngunit nagpapahinga ng mas malalim? Paano kung paalalahanan ka nito na hindi mo malupig ang mundo, ngunit maaari mong matiis ang pinakamasama nito sapagkat si Kristo ay kasama mo? Yun ang sinasabi ng Filipos 4:13. At habang sumusulong tayo sa susunod na hindi pagkakaunawaan na taludtod, ihanda ang iyong sarili dahil ang tunog ng pangako ay matamis, ngunit ang kondisyon nito ay madalas na hindi pinansin. At alam natin na sa lahat ng mga bagay ay gumagana ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, na tinawag ayon sa Kanyang layunin. Roma 8:28, isa sa mga minamahal na pangako sa lahat ng banal na kasulatan. Sinipi ito sa mga kama sa ospital, bulong sa mga libing, naipost sa mga break-up, at kumapit sa panahon ng paghihirap. At ito ay isang magandang taludtod. Ngunit huwag palalampasin kung ano ang tunay na sinasabi nito. Hindi ito isang pahayag na kumot na ang lahat ay magiging maayos para sa lahat. Hindi ito isang banal na garantiya na ang buhay ay magiging walang sakit o na ang Diyos ay magbabalik sa bawat masamang sitwasyon sa isang nakikitang pagpapala. Hindi, mas malalim ito, sharper ito. Ito ay mas sagrado, sapagkat ang tunay na kapangyarihan ng talatang ito ay nasa kondisyon na ang karamihan sa mga tao ay lumaktaw para sa mga nagmamahal sa Diyos at tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tama iyon, hindi ito isang automatikong pangako para sa buong mundo. Ito ay para sa mga naglalakad alinsunod sa Diyos, para sa mga sumuko sa Kanyang kalooban, para sa mga tunay na nagmamahal sa Kanya, hindi lamang sa mga salita, kundi sa pagsunod. Kita mo, ang mabuti na tinutukoy ni Pablo dito ay hindi palaging ang iniisip natin. Hindi ito nangangahulugang kaginhawaan, tagumpay o kaligayahan. Minsan ang mabuti ay parang pruning, tulad ng pagkawasak na humahantong sa mas malalim na pag-asa. Tulad ng mga saradong pintuan na nagpoprotekta sa amin mula sa kalamidad. Tulad ng mga panahon ng ilang na naghahanda sa amin para sa layunin. Sa kaharian ng Diyos, ang mabuti ay hindi tinukoy ng kadalian, tinukoy ito ng walang hanggang epekto. At kung minsan, nangangahulugan ito ng paglalakad sa apoy upang mapino. Si Paul ay hindi nagsusulat mula sa isang lugar ng kadalian nang isulat niya ang talatang ito. Sa katunayan, kung i-back up ka lamang ng ilang mga taludtod, makikita mo na pinag-uusapan niya ang pagdurusa, pag-ungol, paghihintay, pagtitiis. Sinasalita niya ang tungkol sa paglikha mismo ng pag-ungol ng ating mga katawan na nagnanais ng pagtubos. Ang Roma 8 ay hindi isang kabanata tungkol sa paglaktaw ng paghihirap.
Ito ay tungkol sa paghahanap ng kahulugan sa gitna nito, at ang taludtod 28 ay ang puso ng pag-asa na iyon, na wala sa mga ito ay nasayang. Hindi ang sakit, hindi ang pagkawala, hindi ang pagkalito. Kung mahal mo ang Diyos, nagtatrabaho siya sa lahat ng mga bagay, maging ang gulo, maging ang mga pagkakamali, upang makamit ang isang bagay na walang hanggan. Iyon ay isang pananampalataya na hindi kumikislap kapag hindi makatuwiran ang buhay. Kaya paano natin ito mabubuhay? Paano natin hahawak ang talatang ito nang hindi nag-iisa? Una, kailangan nating suriin ang ating mga puso. Mahal ba natin ang Diyos o ang ideya lamang ng pag-aayos ng ating mga problema? Nabubuhay ba tayo alinsunod sa kanyang layunin o hinihiling sa kanya na pagpalain ang atin? Ang talatang ito ay nag-anyaya sa pagsuko. Tumatawag ito sa amin upang ihinto ang hinihingi ng mga paliwanag at simulan ang pagtitiwala sa banal na orkestasyon. Ito ay nagpapaalala sa amin na ang aming kwento ay hindi random at ang aming pagdurusa ay hindi point. Hindi ipinangako sa atin ng Diyos ang isang buhay na walang sakit, ngunit ipinangako niya ang layunin sa sakit. At yun ang uri ng pag-asa na hindi masisira sa ilalim ng presyon. Iyon ang uri ng pananampalataya na lumalaki kahit sa kadiliman. Kaya sa susunod na marinig mo ang isang tao na nagsasabing, "Huwag kang mag-alala, lahat ito ay mag-ehersisyo," Roma 8:28, i-pause at tumingin ng mas malalim. Tanungin ang iyong sarili, mahal ko ba ang Diyos sa pamamagitan nito? Nakahanay ba ako sa kanyang pagtawag? Sapagkat kapag ikaw ay, ang talatang ito ay nagiging higit pa sa ginhawa, nagiging kalinawan ito. Ang isang lens upang makita ang iyong buhay hindi bilang isang serye ng mga random na kaganapan, ngunit bilang isang banal na obra, maestra pa rin sa pag-unlad. At habang lumilipat tayo sa pangwakas na taludtod sa seryeng ito, maghanda. Dahil ito ay tulad ng isang blangko na tseke. Ngunit maaari lamang ibunyag ang higit pa tungkol sa iyong mga panalangin kaysa sa iyong napagtanto. Kahit anong tanungin mo sa aking pangalan, gagawin ko ito. Sa unang sulyap, parang isang bukas na paanyaya na hilingin sa Diyos ang anumang nais natin hanggat tinatakpan natin ang sa pangalan ni Jesus sa dulo. Kailangan mo ng bagong trabaho? Manalangin lang sa kanyang pangalan. Nais mo bang pagpapagaling, promosyon, o kahit isang bagong kotse? Sabihin ang mga magic na salita, ngunit hawakan. Talagang ibinibigay ba ni Jesus ang mga blangkong tseke dito? Natutupad ba ng Diyos ang bawat kahilingan na magtatapos sa pangalan ni Jesus? Tingnan natin ng mas malalim. Sapagkat nang sinabi ni Jesus ang mga salitang ito sa Juan 13:14, hindi niya tayo binibigyan ng formula para makuha ang nais natin. Tinuturuan niya tayo kung paano ihanay ang ating mga dalangin sa kanyang kalooban. Ang pagdarasal sa kanyang pangalan ay hindi tungkol sa pagsasabi ng isang parirala. Ito ay tungkol sa pamumuhay sa kanyang autoridad, sa kanyang misyon, ang kanyang layunin. Sa katunayan, kapag nabasa mo ang konteksto ng Juan 14, makikita mo na inihahanda ni Jesus ang kanyang mga alagad para sa kanyang pag-alis. Hindi niya ipinangako sa kanila ang isang buhay na ginhawa. Inihahanda niya sila para sa pag-uusig, sakripisyo at digmaang espiritual. At sa gitna ng malungkot na pag-uusap na yon, sinabi niya, "Magtanong sa aking pangalan at gagawin ko ito." Hindi dahil siya ay isang genie, ngunit dahil inaanyayahan niya silang ipagpatuloy ang kanyang gawain sa mundo. Ang pagtatanong sa kanyang pangalan ay nangangahulugang pagdarasal para sa kung ano ang nagdudulot ng kaluwalhatian sa Diyos, hindi lamang kung ano ang madali sa atin. Nangangahulugan ito na hanapin ang puso ni Hesukristo bago gumawa ng isang kahilingan. Hindi ito tungkol sa pagmamanipula sa Diyos, ito ay tungkol sa pagkahinog sa pananampalataya. Gawin itong totoo. Kung ang iyong buhay ng panalangin ay isang listahan ng mga personal na pagnanasa na may isang espiritual na hashtag sa dulo, sa pangalan ni Jesus, maaring oras na upang lumipat. Ang Diyos ay hindi nasakta ng ating mga hangarin, ngunit siya ay inilipat ng ating pagsuko. Ang tunay na panalangin ay hindi gaanong tulad ng Diyos, bigyan mo ako ng gusto ko, at higit pa tulad ng Diyos, hinuhubog ang aking puso na nais ang gusto mo. Iyon ang modelo ni Jesus sa Getsemane. Hindi ang aking kalooban, ngunit ang iyong gawin. Lucas 22:42.
Hindi iyon kahinaan, kapangyarihan iyon. Dahil kapag ang iyong kalooban ay nakahanay sa Diyos, ang iyong mga panalangin ay hindi mapigilan. Hindi dahil kinokontrol mo ang Diyos, ngunit dahil ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw sa iyo. Kapag hindi natin naintindihan ang talatang ito, itinatakda natin ang ating sarili para sa espiritual na pagkabigo. Sinimulan nating isipin na nabigo tayo ng Diyos nang hindi niya tayo binigyan ng hiniling namin. Ngunit ang totoo, hindi niya kailanman ipinangako na sagutin ang bawat panalangin sa aming mga termino, at salamat sa Diyos para doon. Dahil kung sinabi niya na oo sa lahat ng hiniling namin sa kawalang hanggan, magulong tayo. Sa halip, sumasagot ang Diyos alinsunod sa kanyang karunungan, kanyang tiyempo, at ang kanyang higit na pangitain para sa ating buhay. Kaya matapang na magtanong ng masigasig. Ngunit magtanong din, alam na ang panalangin ay hindi tungkol sa kontrol. Ito ay tungkol sa pakikipag-isa. Hindi ito isang tool upang yumuko ang kalooban ng Diyos. Ito ay isang regalo upang ihanay ang iyo sa Kanya. Kaya sa susunod na tapusin mo ang isang panalangin na may sa pangalan ni Jesus, pause, sandali. Tanungin ang iyong sarili, humihiling ba ako sa pagkakahanay, sa karakter, misyon, at puso ni Kristo? Dahil iyon ang tunay na kapangyarihan sa likod ng Juan 14:13-14. Kapag tunay na nananalangin ka sa kanyang pangalan, nakikinig ang langit, hindi dahil ang iyong mga salita ay perpekto, ngunit dahil ang iyong puso ay sumuko, at ngayon na na-unpack namin ang lahat ng 5 mga taludtod. Ibalot ang lahat sa isang paalala na ang katotohanan ay naghihintay sa konteksto. Kaya, alin sa mga talatang ito ang nagulat sa iyo? Maging matapat, ang isa ba sa kanila ay huminto sa iyo at muling pag-isipan kung paano mo nabasa ang iyong Biblia. Hindi iyon masamang bagay, paglaki iyon. Ang totoo, mas naiintindihan natin ang konteksto, mas malakas ang salita ng Diyos sa ating buhay. Huwag lamang laktawan ng ibabaw. Dive deep. Hayaan ka ng banal na kasulatan na hamunin ka, iwasto ka at baguhin ka. Dahil kung saan nagsisimula ang totoong pananampalataya, nais kong marinig mula sa iyo sa mga komento. Alin sa mga talatang ito ang hindi mo naintindihan dati? At paano ang pag-unawa sa totoong kahulugan ay nagbabago sa iyong pananaw sa Diyos, ang Biblia, o maging ang iyong sarili? Ang iyong kwento ay maaring hikayatin ng ibang tao ngayon, kaya huwag kang magpigil. Bumuo tayo ng isang pamayanan kung saan ang mga tao ay lumalaki sa katotohanan at maglakad sa lakas ni Jesucristo na magkasama. Kung ang video na ito ay nakatulong sa iyo na makita ang Biblia sa isang bagong paraan, siguraduhin mag-subscribe ka at i-on ang mga abiso dahil mas malakas kami. Darating na pagbubukas ng mata. At tiwala sa akin, ayaw mong makaligtaan ang susunod na video. Kami ay sumisid sa pinakamapanganib na mga alamat ng Biblia na naniniwala pa rin ang mga tao. At baka mabigla ka nang malaman kung ilan sa kanila ang nakaupo sa iyong simbahan. Salamat sa panonood, pagpalain ka ng Diyos, at makikita kita sa susunod.